Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Okay. Isa po sa mga sumikat na tagline ng isang brand ng kape ay yung tagline na nagsasabi, para kanino ka bumabangon. Naalala niyo pa po ba yun? Ano pong brand ng kape yun? Nescafe, no? Yan. So ito po ay sumasalamin sa buhay ng mga Pilipino na ginagawa ang isang bagay, nagsusumikap sa buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. No, I will do everything for you. No, kahit mahirap, kahit may sakripisyo, gagawin ko 'yon para sa iyo. No? But this tagline also speaks about our purpose, our call, our mission. Hindi lang tayo nabuhay dito sa mundo para mag-enjoy. Hindi tayo nabuhay dito sa mundo para humabay lang yung buhay. Nabuhay tayo sa mundong ibabaw dahil may dahilan. Pero marami po sa atin, aminin man natin hindi alam kung bakit sila nabuhay. Hindi nila alam o hindi nila nauunawaan yung kanilang purpose o mission sa buhay. Kunyari, ikaw, tatanungin ka, para kanino ka ba bumabangon? Para saan ka ba bumabangon? Bakit ka ba bumabangon? Diba, yung ibang tao nga, no, ayaw, tamad bumangon, no, lalong-lalo pag umaga, no? So our readings for today speaks of purpose, the reason why we live. In the first reading, we heard about the call of Samuel. He was called for a mission, to become a prophet, delivering God's message to the people. Of course, no, for sure, when he was still young, he doesn't know his mission. Wala siyang kaalam-alam. But as time passed by, he begins to understand and fulfill his mission on earth. Nung bata siya, hindi niya alam, pero habang lumalaki siya, nakita niya yung kanyang papel sa buhay. Pero, di ba, kung titingnan po natin sa mga kabataan po ngayon, ng mga bata po ngayon, pag tinanong niyo po sila kung anong gusto na pagdating ng araw, iba hindi pa po makasagot ng maayos. Well, understandable. Pero ang nakakalungkot, kahit tanungin niyo po yung mga medyo may edad na, yung mga binata at dalaga na, o kahit yung mga medyo may edad na talaga, pag tinanong niyo kung anong plano nila sa buhay, wala silang maisagot na maayos. Bakit kaya? Hindi alam ko anong direksyon sa buhay yung tatahakin nila. Parang happy-go-lucky na lang. Ano ba yung purpose mo sa buhay? Ano ba yung mission mo sa buhay? In the second reading, we are reminded about the purpose of our body. It is not simply for enjoyment, for pleasure. It should always serve as the temple of the Holy Spirit. How? By living upright and innocent lives. Because every time we commit sin, we destroy the innocence and the beauty of this body. Sa tuwing tayo nakakasala, sinisira natin yung ating mga katawan. At ang malaking tanong sa atin, ginagamit ba natin yung katawan na ito sa tama? Binigay ng Diyos yung katawan mo para gamitin sa tama, hindi abusuhin, hindi para sa kung ano-anong gagawin. Pero ginagamit mo ba yung katawan na yan para paglingkuran siya? Ginagamit mo ba yung bibig na yan para sabihin yung katotohanan niya? Ginagamit mo ba yung kamay na yan para mapaglingkuran ang iba tulad ng paglilingkod mo sa Kanya? We must also use this body doing the will of God, not simply for pleasure or enjoyment. And in our gospel today, we heard about the encounter between Jesus and two of John the Baptist's disciples. And Jesus opens up the encounter with the question, what are you looking for? Ano ba ang hinahanap ninyo?
Well, it is not simply a question of physical searching. Parang naghahanap lang ng tao, naghahanap lang ng lugar, o naghahanap lang ng mga bagay-bagay. It is a spiritual search, a deeper sense of searching, looking for meaning, searching for purpose, finding fulfillment and satisfaction in life. That is why Jesus responded to their question, "Come and you will see." Malamang sa malamang, itong mga disipulo na ito, naghahanap rin ng dahilan sa buhay. Bakit ba kami nabuhay? Bakit ba namin ginagawa to? Bakit ba buhay pa kami? Ano ba ang papel at mission namin dito sa mundong ibabaw? But Jesus answered these questions with the answer, "Come and you will see." Jesus wants them to enter into the life they are being called. And then they will see. Jesus wants them to immerse into the experience and they will see. Pumasok ka muna sa buhay na tinatawag kita para makita mo kung bakit ka nabuhay. Ang hamon ay pasukin muna bago makita yung kahulugan at halaga. Marami kasi sa mga tao ngayon, ayaw munang gawin, reklamo muna ang uunahin. O kaya naman, dahil sa takot, ayaw pumasok. No, 'di ba? Sa pang-araw-araw nating buhay, 'di ba? Tinatawag naman tayo ng Diyos eh. Gawin yung bagay na ito, pumasok sa buhay na ito. Pero marami sa atin ayaw gawin, ayaw pumasok sa buhay na binibigay ng Diyos. Bakit? Kasi may takot. No? May iba pa nga po, no? Ayaw pumasok sa isang relasyon kasi baka daw masaktan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? O kaya, ayaw pumasok sa isang trabaho na ibinigay sa kanya kasi daw baka mahirap. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? O kaya naman, no, ayaw gawin yung isang bagay kasi daw walang kasiguraduhan. No? Hindi magtatayo ng negosyo kasi daw hindi naman sigurado kung magiging successful. Paano mo malalaman kung magiging successful kung hindi mo susubukan? O kaya naman po, no, ayaw pumasok sa isang klase ng buhay, halimbawa, no, pagmamadre o pagpapari, kasi daw wala daw mapapala. Paano nyo nalaman? Sinubukan nyo na po ba? No? Ang hamon ni Jesus sa atin, para makita natin yung purpose natin, come and you will see. Subukan mo, pasukin mo, nang malaman mo. No? Dito po, no, naalala ko po yung pelikula na, recently lang po, no, pelikula po na Gomburza. No? Hindi ko po alam kung, sino na po sa inyo nakapanood po ng pelikulang Gomburza? Taas pong kamay. Pelikulang Gomburza, taas pong kamay. Ayan. Okay. Grabe, ang dami ah. Sino pong nakapanood na ng pelikulang Rewind, taas pong kamay? Wow, mas marami pa ah. Ayan, panoorin niyo po yung Gomburza, humabol po kayo, no? Pero maganda po yung pelikulang Gomburza, no? Actually, may isa pong eksena po doon, hindi naman po to spoiler, no? Pero may isa pong eksena po doon na talagang napaiyak ako, no? Napaiyak po ako, no? Lalong-lalo na po doon sa eksena kung kailan po sila ay nakakulong na. No? Na nakakulong na po at talagang nahatulan na para mamatay, no? So, syempre si Padre Burgos po, syempre parang tinatanong po niya, Diyos, no? Bakit tinayaan ng Diyos mangyari ito? Bakit niya tayo pinabayaan, no? Ano ba to? Minalas ba tayo? Siyempre kasi mamamatay na sila eh. Pero maganda po yung sagot ni Padre Gomez, no? Maganda po yung sagot ni Padre Gomez. Dito po ako naiyak, no? Sabi po ni Padre Gomez, hindi po ito yung exact word, no? Pero ganito po yung gusto niyang ipunto. Ang misyon natin ay dalhin ang mga tao sa liwanag. Dalhin ang mga tao sa liwanag. Oo nga naman, no? Doon sa pelikula, at kahit naman po sa history ng ating, kasaysayan po natin,
Nang dahil po sa kanila, nang dahil sa pagkamatay nila, nakita ng mga tao yung liwanag. Napaiyak nga po ako doon sa part na yun kasi natanong ko rin yung sarili ko, ako kaya? Nadadala ko ba yung mga tao sa liwanag o hindi? Nagagawa ko ba yung mission ko na dalhin ang mga tao sa liwanag o hindi? Diba? Nagagawa ko ba yung mission ko sa buhay? Nagagawa ko ba yung papel ko dito sa mundong ibabaw o hindi? Well, dear friends, we are born for a reason. We are here in the world for a purpose. We are alive to do a mission. But the question is, do you know your purpose? Do you know your mission in life? Balik po tayo dun sa tanong ng Nescafe. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Para saan ka bumabangon? Bakit ka bumabangon? Amen.